Welcome to my channel! Learn with Teacher Annie! Matatag Curriculum GMRC Grade 1 Quarter 2 Week 3 Day 1 Nakakikilala ng mga paraan ng pagtulong sa mga nakakatandang miyembro ng pamilya at naipahahayag na ang pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya o elderly ay indikasyon ng paggalang sa kanila. Mga bata, pagmasdan ang larawan sa ibaba at tukuyin kung ano ang ginagawa sa larawan. Ngayon ay sagutin naman natin ang mga tanong. Una, nakikilala niyo ba ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Pangalawa, nakikilala niyo ba kung sino ang tinutanungan ng mga bata? Magaling! Bago natin ipagpatuloy, ay alamin muna natin ang ating pamantayan upang matuto. Una, umupo ng maayos. Iwasan muna ang makipag-usap sa katabi. Makinig ng mahusay sa guro at kung may nais sabihin ay itaas ang kanang kamay. Mga bata, handa na ba kayo? Ngayon ay basahin ang salita sa ibaba. Magaling mga bata! Sa araw na ito, inaasahang makikilala ang mga paraan ng pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Sino ang mga nakakatandang miyembro ng pamilya? Magaling mga bata! Inaasahan din na maipahahayag ninyo ang pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya o elderly ay indikasyon ng paggalang sa kanila. Handa na ba kayo? Ang ating tatalakayin ay ang mga paraan ng pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Narito ang mga halimbawa. Mga bata, basahin ang salita sa ibaba. Ano-anong mga paraan ng pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya? Magbigay nga kayo mga bata. Magaling! Mahusay! Nakikilala ninyo ang mga paraan ng pagtulong sa mga nakakatandang miyembro ng pamilya.
Ngayon mga bata, maglaro naman tayo. Handa na ba kayo? Humanap ng kapareha. Punan ng letra upang mabuo ang mga salita na may kaugnayan sa aralin. At makinig ng mabuti sa mga pangungusap na babasahin. Una, pamitagang tawag sa pinakamatandang kapatid na babae o pinsang babae. Pangalawa, magalang na tawag sa ina ng iyong mga magulang o nakatatandang babae. Pangatlo, tawag na may paggalang sa nakatatandang kapatid o pinsang lalaki. Pang-apat, kapatid o pinsang babae ng magulang. At panglima, magalang na tawag sa ama ng iyong magulang o nakatatandang lalaki. Magaling mga bata! Ngayon naman ay suriin ang larawan sa ibaba. Narito si Lola at ang kanyang katabi ay si Lolo. Mga bata, sabayan niyo ko sa pagbasa. Ito ay si Iya at ito naman ay si Tiyo. Ito naman ay si Kuya. At ito naman ay si Ate. Sino-sino ang mga nakatatandang miyembro ng ating pamilya? Pangalawa, paano mo sila tinutulungan? Maaari mo bang ikwento sa amin? Magaling mga bata! Mga bata, tandaan na mahalaga na matukoy natin na ang pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya o elderly ay indikasyon ng paggalang sa kanila. Ano ang mga paraan ng paggalang sa mga nakakatandang miyembro ng pamilya? Magaling mga bata! Tandaan na ang pagsasagawa ng mga nabanggit ninyo ay indikasyon ng paggalang sa kanila. Ngayon ay balikan naman natin ang mga larawan. Paano nga ulit tayo nagpapakita ng paggalang? Isa na rito ay ang pagtulong kay Lola sa pagwalis ng sahig. Pagtulong kay Ate pagpunas na gamit. Pagtulong kay Kuya sa paghugas ng plato. Pagtulong kay Tatay sa pagtapon ng basura. Pagtulong kay Nanay sa paglalampaso ng sahig. Pagtulong kay Lolo sa pagdinig ng halaman.
at pagtulong kay tiyahin sa padiligpit ng higaan. Magaling! Tandaan na ang pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya ay indikasyon ng paggalang sa kanila. Narito ang isang gawain. Ipakilala ang iyong pamilya gamit na gabay ang sumusunod na mga pangungusap. Mahusay kayong lahat. Tama ang mga sagot ninyo at naipahahayag ninyo ang pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya ay indikasyon ng paggalang sa kanila. Ano ang naramdaman o damdamin mo habang ginagawa ang ating gawain? Ano-ano ang natutuhan mo sa ating gawain? Bakit mahalagang tumulong sa mga nakakatanda sa ating pamilya? Magaling mga bata! Laging tandaan na ang matulungin ay pagbibigay, mabuting paggawa para sa kapakanan ng kapwa. At ang magalang naman ay mapitagan sa kilos at pananalita sa matatanda o nakatatanda. Ang mga sumusunod ay ang mga paraan ng pagtulong sa mga gawain ng pamilya sa tahanan. Pagtulong kay lola sa pagwawalis ng sahig. Pagtulong kay ate sa pagtitiklop ng malinis na damit. Pagtulong kay lolo sa pagkukumpuni ng sirang silya. Pagtulong kay kuya sa pagdidilig ng halaman. Day 2. Natutukoy ang mga paraan sa ligtas na pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. At naisasaalang-alang na ang pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya o elderly ay indikasyon ng paggalang sa kanila. Mga bata, pagmasdan ang larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Ano ang karaan ng pagtulong sa mga nakatatanda ang ipinahahayag sa unang larawan o ikalawang larawan? Bakit mo tinutulungan ang mga nakatatandang miyembro ng iyong pamilya? Maaari mo ba itong kwento? Magaling mga bata! Sa araw na ito, inaasahang matutukoy ninyo ang mga ligtas na paraan ng pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Inaasahan din na maisasaalang-alang ang pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya o elderly ay indikasyon ng paggalang sa kanila. Mga bata, handa na ba kayo? Ating talakayin ang mga paraan ng pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Ngayon ay maglalaro tayo. Handa na ba kayo?
Sabihin mo kung ang pagtulong mo sa nakakatanda ay ligtas o hindi ligtas. Magaling mga bata! Narito ang ilang paraan sa ligtas na pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Kabilang rito ay ang pagtulong kay ate sa pagliligpit ng mga plato na pinagkainan at pagtulong kay lola o lolo sa pag-alalay o pag-abot ng malinis na tubig na inumin. Narito naman ang ilang paraan sa hindi ligtas na pagtulong sa mga nakatatandang membro ng pamilya. Una ay ang pagbibigay ng gamot kay lola o lolo na walang pahintulot ng doktor, at pag-abot ng mga paputok o kwitis kay kuya. Ano nga ba ang ibig sabihin ng ligtas? Ito ay ang sitwasyong malayo sa panganib. Habang ang hindi ligtas naman ay sitwasyong mapanganib o magdadala sa kapahamakan. Mahalaga na maisasaalang-alang na ang pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya o elderly ay indikasyon ng paggalang sa kanila. Narito ang isang gawain. Panuto. Isulat ang letra sa sabutang papel ang mga larawan na nagpapakita ng ligtas na pagtulong sa mga miyembro ng pamilya. Day 3. Na ilalapat ang mga paraan sa ligtas na pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Halimbawa, pag-aabot ng mga gamit para sa kanila, pag-alalay sa kanilang gawain at iba pa. Na ipapaliwanag na ang pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya o elderly ay indikasyon ng paggalang sa kanila. Mga bata, natatandaan ba ninyo ang ating aralin kahapon? Ano ang isang ligtas na paraan ng pagtulong sa mga gawain ng pamilya sa tahanan? Magaling mga bata! Makinig ng mabuti sa sitwasyon na aking babasahin at sagutin ang tanong. Umuwi ka mula sa paaralan, nagplaplansya ng mga damit ang ate mo. Gusto mong tumulong. Ano ang gagawin mo? Magaling! Sabay-sabay nating sabihin, ako ay matulungin. Sa araw na ito, inaasahang mailalapat ang mga paraan ng pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Halimbawa, pag-aabot ng mga gamit para sa kanila, pag-alalay sa kanilang gawain, at iba pa. Inaasahang din na pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya o elderly ay indikasyon ng paggalang sa kanila. Mga bata, handa na ba kayo?
Ngayon ay ating talakayin ang mga paraan ng pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Magbasa tayo. Mga bata, handa na ba kayo? Si Dino, may isang mabait at mapagmahal na pamilya na nakatira sa kayak na bahay. Ang pamilya ay binubuo ni Lolo, Lola, Tatay, Nanay at si Dino. Ang mga lola't lola ni Dino ay matatanda na at nangangailangan ng tulong sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Sila ay nagtutulungan sa mga gawain upang maalagaan si lolo't lola. Kapag si Dino ay nasa bahay, siya ang nagbibigay ng malinis na tubig kapag sila ay nauuhaw. Binibigyan din niya ng pagkain kung sila ay nagugutom. Paborito ni Lolo ang donut. Kapag gusto manood ng TV nila Lolo't Lola, si Dino ang umaayos nito. Bago matulog, inaayos ni Dino ang kanilang higaan. Mahal na mahal ni Dino ang kanyang mga lolo't lola. Nakikinig siya sa kanilang mga kwento at nakikipaglaro din siya sa kanila. Sabi ng nanay at tatay ni Dino na mahalagang maipakita ang pagmamahal at paggalang sa kanila. Panuto, makinig sa aking sasabihin bago iguhit ang sagot sa kwaderno. Gumamit ng lapis lamang. Una, ano ang binibigay ni Dino kapag nauuhaw ang lolo at lola niya? Iguhit ang sagot. Ano ang paborito ng lolo ni Dino? Pangatlo, ano ang nararamdaman ng nanay at tatay ni Dino kapag tinutulungan niya ang kanyang lolo at lola? Magaling mga bata! Ating balikan ang kwento. Tayo ay may gagawin. Makinig mabuti mga bata. Una, kumuha ng kapareha. Ikalawa, banggitin ang mga paraan na nagpapakita ng paggalang ni Dino sa kanyang lolo at lola. At ikatlo, ibahagi sa kapareha ang nararamdaman ng nanay at tatay ni Dino kapag siya ay nagpapakita ng paggalang kay lolo at lola. Narito ang ilang paraan ng pagtulong sa mga gawain ng pamilya sa tahanan. Una ay ang pag-abot ng mga gamit sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Pangalawa, ang pag-akay sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Pangatlo, ang paghahanda ng pagkain ng mga nakatatandang miyembro ng pamilya. At ang pag-aayos sa mga kagamitan ng mga nakatatanda na may pahintulot nila. Narito ang isang gawain. Makinig ng mabuti sa bawat pangungusap na aking babasahin. Ngayon ay isulat sa inyong kwaderno ang check kung ligtas ang paraan ng pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya at X naman kung mali ang pahayag. Una, ang pag-aabot ng mga gamit sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Pangalawa, ang pag-akay sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Pangatlo, ang pagbibigay ng tubig sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Pang-apat, ang pagluto ng pagkain ng mga nakatatandang miyembro ng pamilya. At panglima, ang pag-ayos sa mga kagamitan ng mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Day 4. Na ipakikita ang pagiging matulungin sa nakatatandang miyembro ng pamilya.
sa pamamagitan ng mga gawaing makatutulong at makapagbibigay ginhawa sa kanila ng may pagsasaalang-alang sa ligtas na paraan. At napatutunayan ng pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya o elderly ay indikasyon ng paggalang sa kanila. Mga bata, natatandaan ba ninyo ang ating aralin kahapon tungkol sa ligtas na paraan ng pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya? Maaari ba kayong magbigay ng halimbawa ng ligtas na paraang pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya? Magaling mga bata! Sa araw na ito, inaasahang maipakikita mo ang pagiging matulungin sa nakatatandang miyembro ng pamilya sa pamamagitan ng mga gawaing makatutulong at makapagbibigay ginhawa sa kanila ng may pagsasaalang-alang sa ligtas na paraan. Inaasahan din na pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya o elderly ay indikasyon ng paggalang sa kanila. Mga bata, handa na ba kayo? Ating talakayin ang mga paraan ng pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Ngayon mga bata, maglaro tayo. Handa na ba kayo? Ang pamagat ng ating laro ay ikilos mo. Makinig ng mabuti sa panuto. Lahat ay tumayo. Babasahin ko ang isang gawain na nakatutulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Makinig ng mabuti. Pangalawa, kung ang aking sinabi ay nagagawa mo, ikilos mo. Gamitin ang buong katawan upang maipakita ang gawain. At pangatlo, pagkatapos lahat tayo ay papalakpak ng 3 beses at sabihin, matulungin ako. Simulan na natin. Una, ang pagbubuhat ng mabigat na kahon para kay Lolo. Pangalawa, ang pag-abot ng mga gulay kay Ate. At pangatlo, ang pagpunas ng mga gamit ni Lola. Magaling! Sabay-sabay nating sabihin, kaya kong tumulong. Ngayon naman ay ipakilala ang inyong sarili gamit na gabay ang sumusunod na mga pangungusap. Gawin ito ng pasalita at gumamit ng aksyon o kilos upang maipakita ang paraan ng pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Makinig ng mabuti sa bawat pangungusap na babasahin. Isulat sa inyong kwaderno ang check kung naipapakita mo ang halimbawa ng pagiging matulungin sa nakatatandang miyembro ng pamilya sa ligtas na paraan. At X kung hindi.
Tandaan na ang pagiging matulungin sa nakatatandang miyembro ng pamilya sa pamamagitan ng mga ligtas na gawaing makatutulong at makapagbibigay ginhawa sa kanila ay nagpapakita ng paggalang sa kanila. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!